Hello guys, so today tuturuan ko kayo yung tinuro din to sa akin, and this is very interesting kasi yun yung makaka-help sa atin para mabuo yung kalabasa. So meron palang two different na flower ang kalabasa, the female and the male. So ito yung male na flower. Ayan siya. Ganyan yung kanyang hugis. Patulis lang yung nasa loob. Ayan. So, ito yung male to male. Yun. Yung tingnan nyo yung loob ng bulaklak. Patulis lang. And then, I show you the female. Ito naman yung female. Ito yung female na bulaklak ng kalabasa. Sa loob makikita nyo ang difference, diba? At saka, isa sa sign is, tinan nyo yung baba niyan. Meron siyang yung parang maliit na kalabasa na nag-form. Yan siya. So, ito yung female na flower ng kalabasa. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin tong flower, itong male na to. So, tatanggalin natin to, yan, pipitasin natin to. Medyo mahirap kasi walang nagbibideo. So, ako lang mag-isa. So, ako din ang... So, ang gagawin natin. So, ito na yung male. So, ang gagawin kasi ang important niyan is yung nasa loob. Ayan siya. So, medyo mahirap mag-video pag walang naghahawak. Hindi ko naman magamit yung tripod ko kasi nga kailangan kong gumalaw kasi yung tripod steady lang yun. So, wala pa rin. Hindi pa din pwede. So, yan. Tanggalin lang yung nasa gilid. Yun siya. Tatanggalin lang natin yung gilid na mga yung sa flower para natin matusok ito doon. O, diba? Hindi lang pala tao ang kailangan maganon-ganon. Pati palang kalabasa. Very interesting, guys. Kasi kung hindi natin to gagawin, mamaya pakita ko kung anong mangyayari sa kalabasa pag hindi natin gagawin ang ganito. So, I think enough na to or much more. So, tanggalin pa natin tong ito nasa gilid. Ayan. Daming nito, matutunan talaga natin kasi very interesting pala to. Hindi ko alam kasi ako wala ding knowledge sa ganito. No wonder pala nung nasa pa ako, yung nakatira pa ako sa long house, may kalabasa kami pero hindi ko nakikitang nagbubunga kasi pala lang siya, female na kalabasa. Kaya pala hindi yung kanyang bunga o yung kanyang bulaklak hindi nagsasucess kasi nga need ng male. Imagine niyo, not only human being produce para dumami, hindi lang human being ang kailangan ng male. Imagine mo, God is very very great sa paggawa sa all living things. Kailangan pala talaga ang male and female. So, ito na. Teka lang. Ayan. Ganunin na natin. So, kita nyo na, diba? Ayan na yung ayan na yung male na yan. Yan. Ganyan ang male, guys. May matulis. Matulis. Tapos, itong matulis na to, itutusok natin doon. Itutusok, kailangan nating itusok siya, ha. So, at na natin, medyo madaming ant, madaming gudom or gudom to sa amin, guyam sa guyam sa Bisaya. So, ito na yun. Yan, ang cute, no? Tapos, gagawin natin, tinan nyo, ha? Ayan. Lapit tayo para makita nyo.
Yung gitna niyan, 'di ba may paganyan yan ano, doon natin itutusok. Tutusok natin yan doon. Oh. Yun. Uy. Teka lang. Ang hirap naman ito. Hindi ko makita kasi kailangan ko mag-video. So ayan, yun sa gitna natin itutusok ka. Ayan. Ayan. Kita nyo? Aray. Ano na. Ayun. Pasensya na sa kamay ko. So yan, igaganon nyo na yan dun sa gitna. Tutusok nyo yan ha. Ang hirap. Tusok na ba? Ayun, natusok na. Yun, so, ganun lang. Steady lang yan dyan kasi naitusok na natin. Ayun. So, natusok na. So, papakita ko sa inyo bakit napaka-importante niyan. Kasi kung hindi natin nagawa yung ginawa natin ngayon, yung bunga ng kalabasa ay magiging ganito. Ito is ano lang to, female. Tapos hindi ko to na nabantayan. So ganyan siya. So medyo hindi siya magiging successful ride. Tapos yung natusukan ko, 'di ba? Kasi nga marunong na ako, char. Ayan na siya. My goodness, ang ganda-ganda niya. Thank you Lord sa sa bunga ng kalabasa. Kailangan ko siguro tong lagyan ng tali kasi baka magbumigat ito. Kailangan kong ayun, meron man ditong ganito. Ayan, so dito ko muna itatali para talian para hindi siya mabigatan kasi baka mag-fall naman So ayan, diba? Meron pa akong inaantay dun sa harap. So ito, hanggang dun yung kalabasa. Ako na may paalis end of this week, end of this month, maybe Monday, end of this month, yung first Monday of last week. So hindi ko na siguro maaabutan, but anyway, kung sino kumuha nito or ang auntie ko or sino man, sila nang bahala. But at least yung knowledge na nakuha ko ay very interesting. Ayun. So pakita ko sa inyo yung mga tanim ko. Ay, napaka talaga. So pag nagtanim pala tayo ng kalabasa, damihan natin yung seeds para mag-produce ng babae at lalaki. Kasi kung babae lahat, aroy ko. Hindi pwede, hindi yan pwede. So punta tayo dito. Ito yung mga bigay sa akin na bulaklak ni Auntie Cheng. Ayan, yung mga boombells. Boombells yan, may mga boombells pa dun sa baba. So ito yon, bagong cut ko pa lang yan. Kasi nga para na naging bushes dito sa bahay. Mayroon din akong snake plants, mayroon din akong rubber plant, pero kinuha pa na Auntie Cheng kasi puputulin daw. So ito. Baka magugulat kayo kung ano ito. Ito daw is to protect daw yung mga aso para hindi daw magdumi sa dun sa dito na area. Pero meron pa rin naman, pero sige na lang. Linisin ko na lang, siguro may mga aso na hindi talaga marunong ito. At saka meron ako ditong oregano. Ito yung oregano ko, at saka ito naman yung kawawa kong talong. Ayan. Nauupaw siya, pero ewan ko lang kung mag-survive. Tapos pakita ko din sa inyo ang aking sili. Hindi ko to tanim. Yan. Bigay to ni Lord. Sumibol na lang dito, 'di ba? Tapos ito naman yung mga okra. Tanim ko to. Ayan siya, mga tanim kong okra. Ayan. Awa ng Diyos, okay naman. Ay, mayroon na palang ukrang pwede kong harvestin. Ayan, may isang okra dun, Sa
Sana may isa pa para panghalo ko sa kakainin ko ngayong umaga. So, yan. Tapos may mga bulaklak dyan. Malinis na bago ko itong bunot yung mga damo. Ito pa pala, kailangan ko linisin. Tapos ito. Yan. Tapos ito namang mga bulaklak na to. Tingnan nyo yung mahahabang bulaklak na yan. Yan ay galing sa friend ko sa bahay ni Eds. Nagkuha ako ng ito yun siya. Kita na nyo yung mga itim-itim dyan. Yan lang yung itatanim. So, yun. So, mayroon akong ano bang tawag nito? Lemongrass. Yan, lemongrass. Yan. Tapos, mayroon din akong kalamunggay. Ayun siya. Hindi siya masyadong healthy kasi nga hindi siya masyadong naiinitan. Ayun, ito lang yung mga tanim ko. Mayroon din ako ditong aloe vera. Ayun, hala. May sisibol din na bulaklak, oh. Bulaklak kaya yan. Tapos meron akong gabi-gabi galing pa to sa nanay ko sa Mindanao. And tapos ito yung aloe vera ko. Yan, bigay din ni Auntie Cheng. Tsaka itong aloe vera na to. May ano na siya, may ilang babies ba yun? Medyo, may 3 na yung baby. Ayan. So, eto, mayroon din ditong, ay, nawala naman. Meron sana ditong nawala man. Ay, ewan. So, yan lang. Ito. Ganyan. Yan yung harap ng bahay na tinitirahan ko. Ayun siya. Ayun, may ang tawag dyan, papaya. Pero hindi ako nagtanim niyan. Meron na yan nung tumira ako dyan sa bahay. So, thank you Lord for the blessing. Ganyan, pag masipag po tayo ay, marami po tayong, mapuproduce na pagkain. Yan lang po. Ito naman ang paligid. Itong paligid sa tinitirahan namin. Napaka-peaceful po dito sa Sibalay. So, maybe before I go, I need to make more video about the island. Kasi alis ako, tas babalik ako mga end of November. So, yun lang po. Thank you for watching our video. God bless everyone. Bye!